Hello again, Collective. Welcome dito sa inyong love reading. Timeless, of course. Lahat naman ng reading ko rito ay timeless. Thank you sa pagbalik-balik, pag-aabang lagi, pagsubaybay ng mga readings ko. Lahat po yan na-appreciate ko. Thank you rin po sa lahat ng nag-subscribe, nag-avail ng membership subscription. Thank you so much. Pati sa mga star, super thanks ninyo. At kung bago kayo, syempre, don't forget to hit the subscribe or follow button. Ako nga pala si Tin, sa mga bago rito, kung hindi pa po kayo aware sa aking pangalan. Check natin. What are the energies regarding this person of yours? Person na nasa isip mo, kakonect mo. Sa bottom, nandiyan ang judgment card, ano? So, it could be na nagkakaroon ng parang nagigising, unti-unting nagigising. Unti-unting may nare-realize, no? Seven of Swords. So, hindi ko alam kung nag-cheat sa'yo itong person na to. Kasi parang may energy dito na parang nagkaroon ng atraso, merong ginawa, nakalokohan behind your back, pwedeng nag-cheat, pwedeng nagsinungaling, hindi nagsabi ng totoo. And na nakikita kong energy dito is pwedeng hindi pa rin naaayos yung problem. Nakakakita rin ako dito na pwedeng hindi na-resolve yung situation, hindi nag-uusap. Meron kasi ditong ayaw mag-start ng conversation or confrontation. Meron ditong parang gustong umalis. Okay, check pa natin. Meron kasi ditong ayaw mag-initiate or baka pareho kayo. Ayaw ninyong manggaling. Halimbawa, ayaw niyang magsimula, ayaw mo rin magsimula. Kung kanino ba manggagaling, kanino ba magsisimula, no? Pwedeng ganon. Meron din ako napipick up ng energy dito trying to move on. Energy na napagod na, papagod na. Lumitaw si Star card, this is Aquarius energy. Yes, merong mga strong energies ng Aquarius dito. Actually, ang dami mong aces, dalawa. Tsaka full card. So, totoo lang, meron ditong energy kung sino man sa inyo. Parang sinasabi niya, ano ba yan? Parang wala na akong ginawang tama. Ano? Palagi na lang mali. Wala na akong ginawang matino. Wala nang ginawang tama. Parang ganung energy. Merong energy dito ng gusto niyang gawin pero hindi niya magawa, no? Kung sino man sa inyo 'yan. Pwedeng energy mo 'yan, energy ni person mo. Meron kasing parang naging failure dito. Failure when it comes to pakikipag-usap, no? Pwedeng hindi nasabi yung mga gustong sabihin. Or pwedeng nagkakaroon ng clash pagdating sa sa mga iniisip
No, may mga bagay dito na pwedeng hindi kayo magkasundo, pinagtatalunan ninyo. Pwedeng may mga bagay na dapat daanin sa maayos na pag-uusap pero pwedeng hindi nadaan sa maayos na pag-uusap or pwedeng hindi nagkaroon actually ng pag-uusap. Parang nakita ko dito, parang fresh energy lang to. Alam mo yung parang yung bago lang kayo. O bakit ko nasabi? Kasi meron ka ditong dalawang aces, tapos meron kang full. Parang ito yung relationship na parang hindi pa ganun katagal. Parang nasa early stages pa lang or nagsisimula pa lang. Pero parang, alam mo yun, short-lived by the way. Base sa iyong Ace of Wands. Alam mo yung mga tipong isang buwan na pag-ibig, isang linggong pag-ibig, alam mo yun, parang this is something na parang feeling ko lang hindi siya pang matagalan or hindi kayo magtatagal. Parang andaling mag-end nung love story. Parang ganun. Parang naudlot, hindi na ang bilis nagbago ng dynamics, pwedeng ang bilis nagbago ng ang bilis nawalan ng gana or nawalan ng spark. Kasi parang dito parang may nawawalan ng gana, nawawalan ng spark. Parang naging very passionate, pero parang ang bilis din humupa, alam mo yun? Kumbaga yung init, yung spark, parang panandalian lang, pang short term lang. Parang ang bilis uminit, pero ang bilis din lumamig, alam mo yun, ang bilis na excite, tapos parang ang bilis din humupa yung excitement. So, parang nafe-feel ko pang energy dito, parang merong isa nagsasabi na ano ba yan, parang palagi na lang ako napupunta sa maling relasyon, palagi na lang bang mali yung mga person na dumadating sa akin, or palagi na lang ba akong nagkakamali or magkakamali when it comes sa pagpili ng person na mamahalin, Alam mo yung parang frustrated energy, disappointed energy, na parang ang feeling ano ba yan, lagi na lang akong mali, lagi na lang akong syunga, alam mo yun, lagi na lang poor choices, lagi na lang maling tao, wala na ba akong ginawang tama, alam mo yun, nabanggit ko kanina rito. So, parang merong ditong energy na kailangan gumawa ng decision, kailangan gumawa ng choice. So, whether ikaw yan o siya. Baka kasi, maaaring itong choice na to is whether kailangan bang pumili between dalawang tao o meron ba dito sa inyo. Baka kasi isa sa inyo dito, you're dealing with dalawang person. So, it's either ikaw yun o si person mo. Comment nyo na lang dyan, saan kayo dyan? Sa pula, sa puti. Char. Comment na lang kung nakaka-relate kayo guys tapos i-chika nyo sa akin. Ayan. Siyempre, kung gusto nyo ng private reading, pumunta kayo sa official FB page ko. Purple Teen, nag-iisa lang yon sa FB. Purple Teen na may check sa dulo. Ibig sabihin, meta-verified. Tandaan nyo, maraming fake na gumagaya sa akin, mga scammers, Ang gagawin nila, i-add friend kayo, o offeran kayo ng kung ano-ano, tas hihingian kayo ng kung ano-ano. Pag may naunang nag-message sa inyo, nag-add friend, hindi ako yon kasi never ko pong ginawa yon sa buong buhay ko. Kaya kung kayo yung interesado na mag-inquire sa akin ng private reading, kayo po yung mag-PM. Ha? Pwede nyo akong sundan sa YT, sa TikTok. Kung sa YT kayo nanonood, nasa description naman palagi yung link papunta sa legit official FB page ko. Ha? Kaya huwag kayong bola doon sa mga fake. Okay? Clear ba? At thank you nga pala doon sa mga nag-avail ng subscription sa FB ko, hindi umaalis. By the way, may mga exclusive perks yun kung member ka, kung nag-avail ka ng subscription. Ayan. Thank you rin doon sa mga super generous na palaging nagpapadala ng stars sa akin.
At super thanks. Ayan. Thank you rin dun sa mga masisipag na mag-comment sa akin na kabisado ko na yung pangalan nila. Parang magkakaibigan na lang. Super close yarn. So, ayun. So, ang nakikita ko rito is merong energy talaga ng frustrated dito. Kasi parang ito yung feeling na gusto mong magsabi or nag-expect ka na maiintindihan ka, nag-expect ka na pwede kang magsabi rito or tulungan ka, damayan ka, maintindihan ka. Pero pwedeng hindi mo nakukuha yon. Pwedeng itong partner mo or person mo, mayroon siyang kakulangan or failure pagdating doon sa part na yon, no? Kumbaga, parang may something na kulang na naghahanap ka ng emotional support. Pero hindi niya yon na ibibigay sa'yo. Hindi niya yon na po-provide. Kaya ikaw ay feeling, alam mo yon, feeling sad or disappointed kasi ini-expect mo supposed to be dapat pwede kang sa kanya, mag-rely. Pero parang hindi ka makapag-rely eh. Parang itong person mo, hindi niya nagagampanan yung role niya 100%. Or pwedeng kulang siya sa effort, or kulang siya sa empathy, kulang siya sa care or understanding. Tapos minsan may pagka-unreliable pa. Pero, itong star card, ito yung energy na parang sinasabi na kahit na ganyan yung situation ninyo, kahit na parang may nafu-frustrate dito, nasasaktan, nadi-disappoint, mga failed expectations, parang andun pa rin yung energy somehow na parang tinatry pa rin na mag-isip ng positive or tinatry pa rin maging optimistic. Hopeful pa rin. Ayan. Hopeful pa rin, umaasa pa rin, praying pa rin, no? Kumbaga, despite the imperfections, despite the differences, parang pinipili pa rin na hindi sukuan yung love, yung commitment, yung partnership. And, hoping na, alam mo yun, magkaroon ng change, hoping na makapag-start again, no? Kung saan kayo tumigil, kung saan kayo nadapa, parang ganun eh. Parang this is something na nagsasabi na gusto pa rin mag-take ng risk, alam mo yun, willing pa rin na mag-continue with the relationship, no? Kumbaga, hindi pa talaga totally fed up na sasabihin na, okay, ayaw ko na, quits na. Parang ganun. Parang willing pa rin i-explore yung possibility. No? Trying to be optimistic pa rin, positive pa rin, na i-continue yung connection despite na hindi ganun ka perfect or sabi ko nga pwedeng may mga problems, imperfections, disappointments. Oo, kasi kahit sabihin mong hindi pa ganun kalalim, kalayo yung narating ninyo or katagal yung relationship, meron kasi talagang emotionally serious or invested dito sa inyong dalawa eh. Ayan oh. So may feelings na involved kahit sabihin mong hindi pa siya super layo nung narating niyo or super tagal. No? Andun yung andun yung pakialam, yung care, yung emotions, yung feelings. So let's see, ano pa ba next dito sa person mo.
Maaaring hindi pa ganun katagal relationship nyo, pero pwedeng emotionally invested ka na talaga dito sa person na to. Kaya alam mo yon, somehow it hurts, somehow it still matters. Kumbaga, importante pa rin sa'yo. Kahit sabihin mong na-frustrate ka, na-disappoint ka. Okay. So, nakita ko naman na parang hindi ka pa rin naman bumibitaw dito. Okay, lumitaw. Ooh, look at that. Pope at saka si, Popes. Popes Taurus energy. Popes is priestess, card reversed. Page of coins. Oo. Meron pa rin kasi talagang emotionally invested dito. Sabihin mo kung ikaw yan. Sabi ko nga kahit na parang ang dami ng energies dito na aces, pages, which means pwedeng hindi pa ganun katagal talaga yung connection ninyo. Pwedeng kakausbong pa lang, nagsisimula pa lang. Pero parang andun na agad yung attachment, yung invested na kasi emotionally. So, parang somehow, parang na, ano ka na rin dito, nasanay ka na dito sa person na to, no? And emotionally invested ka na rin siguro sa kanya. Pero I am sensing something with the Pope reversed, na parang hindi kayo aligned ng gusto mangyari or iniisip, no? Pwedeng itong person mo, iba. Pwedeng iba yung point of view niya, pwedeng iba yung gusto niyang mangyari, pwedeng hindi kayo tugma. No, hindi mag-match, yes. So, pagdating dun sa bagay na yun, pwedeng dun kayo magkakaproblema. Kasi pwedeng ikaw ganito, umaasa ka, nag-e-expect ka ng ganito. Pero para sa kanya kasi pwedeng iba eh. Pwedeng iba yung feeling niya or pwedeng iba yung iniisip niya. So, pwedeng hindi magtugma yung gusto ninyong mangyari, especially yung ine-expect mo sa kanya. Oo, kasi parang ang lakas ng energy ng magkaiba yung direction ninyo eh. Actually, parang merong something na hinahide dito sa Priestess Reverse. Hindi ko alam kung ikaw ba yun o siya. Oh. It could be hiding true feelings or it could literally be hiding something. No, baka merong hindi sinasabi, gustong pag-usapan, gustong aminin, gustong sabihin, pero hindi masabi-sabi. Kinikip sa sarili. Oo, tsaka parang merong something dito na kung ikaw malalim, kung ikaw attached na kagad, emotionally invested, sabi ko nga merong something na off dito or hindi tugma. Okay? Hindi kayo pareho eh ng iniisip, nararamdaman. So, kung sino man sa inyo yon, yung isa dito, malalim, yung yung ibig sabihin, may feelings, may lalim, pero yung isa superficial lang. Or pwedeng merong hidden motives actually. Pwedeng hindi talaga, pwedeng hindi talaga ganun kaseryoso. Ako, kasi parang merong mga bagay dito na hidden or sinikreto or hindi naging honest, hindi sinasabi sa'yo, hindi naging transparent. Pwedeng merong mga personality na hindi mo talaga alam kung yun ba talaga yung totoong personality niya or hindi. So, in short, itong person mo, parang hindi ganun ka-reliable or hindi siya ganun ka-truthful. Pwedeng ikaw lang talaga yung naging seryoso or emotionally invested, kaya siguro nagtataka ka, bakit ganun? Bakit siya cold? Pero ako, bakit ganito? Ako yung nasasaktan, ako yung affected. So, kung ganun, ang ibig sabihin nun, mas emotionally invested ka kaysa sa kanya. Pwedeng siya hindi ganun kalalim yung feelings or attachment. Okay, last card. You have the Seven of Pentacles. So,
This is a defensive person. Pwedeng meron siyang iniingatan, pinoprotektahan. Oh. Baka mamaya, meron siyang tinatagong secret, kaya siya defensive, kaya every time i-confront mo siya, ayaw niya. Pwedeng irritable agad. Kasi pwedeng ang meron siyang tinatago, hindi nga siya naging transparent sa'yo. Pwedeng meron siyang pinoprotektahan. Okay? So, ito yung sign na kapag pwedeng ikaw to, na magsiset ka ng boundaries dito sa person na to, or pwedeng siya rin yun kung umiiwas siya. Okay? Para kasing yung feeling, yung isa dito, invested, emotionally invested. Mas malalim yung nararamdaman nung isa, tas yung isa hindi ganun kalalim. Yung isa rito, willing ipaglaban. Pero yung isa parang wishy-washy, unsure. Hindi ganun ka-clear eh. Pagdating dito sa person mo. Okay, so yan yung mga na-pick up ko dito sa reading ninyo. Thank you so much for watching at kita-kits ulit tayo sa susunod. Love you all, babush.